Carla, ngayong umaga talagang very interesting at actually excited ako no sa interview na ito. Ewan ko narinig mo na yung nanalong transgender barangay captain sa Bulacan. No, apparently meron din palang isang openly gay or yung first openly gay no na barangay chairman dito sa Bukawi, Bulacan. Siya ho ay na-elect bilang chairman ng Barangay Taal at siya ho si Renan Renan Eusebio, no? Kapitan Renan Eusebio ng Barangay Taal, Bukawi, Bulacan. Good morning, Renan. Good morning, beautiful people. Maganda umaga, Yes. Renan. And congratulations sa iyong Thank you so pagkapanalo. much. Thank you so much. Renan, siguro umpisahan muna natin, no? Kasi we also want to get to we know na designer ka. Baka pwede mo kaming kwentuhan tungkol dito. Well, nagsimula ang aking interest sa fashion designing. Una talaga komersyo sa Colegio de San Juan de Letran. At ako'y nag-aral sa Slim's Fashion and Art School sa Makati. Sapagkat kung uugatin natin, ang aming negosyo talaga'y sumikat ang aming barangay sa pagpabuburda at pagpapatahi. At ang aking mahal na ina ay isang burdadera at mananahi at ito'y nagsumikap sa buhay at nangalakal siya sa Divisoria ng kanyang mga patahi at ako naman ay napag-aral ng aking daddy at ng aking ina. At yun nga po, binagtas ko po at nilakbay ko ang larangan ng fashion design. But as you mentioned earlier, meron ka talagang puso para sa public service. So can you tell us a bit about what you've been doing, yung mga charitable works mo before you ran? Well, primarily, una kasi ang aking lolo sa aking father's side ay isang former alkalde ng Municipality of Bukawi noong 1920 hanggang 1922, no? Di pa tayo buhay noon. At ang akin namang Papo Edo ay isang Teniente del Barrio. During that time, Teniente del Barrio ang tawag. So, nasa dugo talaga namin na nalalantay ang dugo sa serbisyo. Marahil matagal na henerasyon ang hinintay na para magbunga muli ito at sa aking katauhan pa at sa aking kasarian. At yung aking public service, nagsimula ito talaga sa simbahan. No? Tinatagpo natin doon yung Project Angel Tree na nagbebenepisyo ngayon sa kasalukuyan ng 17 iskolar. At sa From your barangay, yes, Renan. Alright. sa aking parokya at sa aking barangay. So doon po meron tayo ngayong kasalukuyang 17 scholar na nag-aaral ng pribado, eskwelahan sa Dr. Yangas Colleges Incorporated at sinasagot po natin yung tuition fee ng parokya. Meron po tayong tinatag na scholar board para hindi ko po inahawakan ni singkong duling. No? Yung pong panggastos at pangtustos sa scholars sapagkat sila po yung gumagawa ng alituntunin dito. At bukod po dito, yung diretsong serbisyo po natin sa lahat po ng mga okasyon bilang fashion designer, hindi ko naman po pinabayaan natin barangay. Pagdating po sa mga Flores de Mayo, sa mga kapistahan. At meron na rin po tayong mga nagawang medical missions ever since na ako'y nandyan, bata pa lang po ako, nagpapadala na po tayo ng medical missions at mas lalo natin itong pinaigting. Nung ako po ay kumakandidato, nandyan po ang mga tulong mula sa mga pribadong ospital, no, at mga pribadong tao na gusto talagang tumulong sapagkat nakikita nila nilang malinis ang aking interes at intensyon para sa aking pinakamamahal na Barangay Taal. And Renan, paano ka nag-decide no na parang from that public service na mostly informal no hindi naman through public office no paano ka nag-decide na tumakbo no bilang kapitan ng iyong barangay? Una, napakahaba, JC Carla, ng paglalakbay ko ng desisyon. No? Ang pinakamakilaking konsiderasyon ko ay yung diskriminasyon sa aking kasarian. Right. Pero binuo ko na hindi naman ito kahinaan, hindi ito sakit na nakakahawa. Ang tanong ko tuwing ako'y uuwi, no, kahit ako'y nasa Maynila, ako'y patuloy pa rin umuuwi. At napakalaki ng sakripisyong ginawa ko sa desisyong ito sapagkat yung oras na ilalaan ko para sa aking barangay, yung aking buong sarili na ibibigay, hindi lamang ang aking panahon, talento at yaman, kundi yung buong pagkatao mo. Ngayon, nung nagdesisyon ako, kinakailangan may taong manindigan dahil alam kong may kakulangan sa serbisyo sa aking barangay para mas direct, formal na maiahandog ko sa aking mga kabarangay ang gusto kong mangyari na pagbabago. And how was it, Renan? Nabanggit mo nga, natakot ka sa discrimination. Paano ka tinanggap ng mga taga-barangay mo? Kasi as far as we know, Carla, landslide no? Yung panalo ni Renan Eusebio dito sa Barangay Taal. Unang-una nga, sabi ko nga sa'yo kanina, JC,
double blessing. Yung pagkapanalo, blessing yan. At extra bonus pa, yung landslide victory na hindi ko naman inaasahan. No, na hindi naman tayo gumamit ng kung anumang material na bagay, kung hindi talagang pinundar mo at tinanim mo sa tao kung ano talaga yung tunay mong magagawa. So yung sinasabi ko nga sa diskriminasyon, paano yung pinagdaanan ko talaga dyan, no? Siguro unang-una dyan, ang dapat tumanggap sa'yo ay ang sarili mo at ang pamilya mo. At tanggap naman ako at mahal ako ng pamilya ko at ito lumalabas naman sa barangay. Ang simbahan, tanggap ako dahil nakita nila yung mas malalim na kabutihan mo, yung ang kabutihan ng loob mo, yung interest mo na hindi pang sarili. So hindi issue, Renan, sa simbahan na gay ka, na tumakbong kapitan? Hindi naman naging issue to. Alright. Kasi sabi ko nga, JC, alam nila akong tinginan yung kabutihan ng tao. That's really nice. At ngayon namang nakaupo ka na bilang kapitan, ano yung mga aspeto na gusto mong focus on? Ang dami. Sinusulong ko kasi yung 8 susi ng tagumpay ng Dakilang Barangay Taal. Nandiyan yung aking peace and order na dapat isulong. Hindi ibig sabihin ganito ang kasarian ko, na dapat ang hepe ko pa ay katulad ko din. Hindi po. Kinakailangan tingnan natin ito ng pantay-pantay. No po? At sinasabi nila ko sa mga tanod, sa katanuran, kinakailangan mas mataas yung antas ng serbisyo nila. Mas maingat sila ngayon. Mas may kaalaman sila ngayon. At ang isa pa po ay yung aking agenda sa larangan po ng kalusugan, yung pagpapaigting at pagpapalalim ko po ng mga programang proyekto na pantay-pantay na distribusyon no po, ng benepisyo na ito para sa senior citizens, kalalakihan, kababaihan at kabataan. At yung isa pa po ay yung edukasyon at impormasyon sapagkat kinakailangan sa patuloy na pag-inog ng pagbabago ng panahon, ng modernong panahon, kinakailangan sumasabay po tayo dito. At yung isa po natin ay yung ating, syempre, yung sinusulong po nating good governance and leadership. Yan po talaga yung tinututukan po natin. Yung tamang pamumuno at liderato na may pananagutan sa tao at may takot sa Diyos. Sapagkat JC Carla, naniniwala ko, ang isang taong may takot sa Diyos ay simula ito ng karunungan. Pangalawa o panglima man ay yung aking turismo, kultura at reliyon na pantay-pantay pa rin, ecumenical, na wala akong kikilingan, na bagamat ako'y Romano-Katoliko, pantay-pantay kong titingnan ang lahat ng aking nasasakupan. Meron po kasi kaming Methodist, Baptist at Iglesia ni Cristo. Pantay-pantay po natin itong titingnan. At yung sulong natin sa turismo, no, bagamat wala mong kaming tourist attraction, pero meron kaming mga yamang tao. At ito yung pinagmamalaki ko, sapagkat dito nakikita natin na masisipag ang mga taga-Taal at mahuhusay ito. At kinakailangan ipagmalaki ko to bilang kapitan. At yung mas malalim na kalinangan sa kultura, sapagkat tayo, bilang mga kabataan, nakikita natin na may kakulangan, no, sa kalinangan. At yung alamin natin ulit, balik tanawin natin yung ating kasaysayan. At isa pa po yung aking youth and sports. Ang sinasabi nga nila, dahil hindi ako marunong basketball, wala ng liga. Hindi po. Bagkos, paitingin at palalaliman natin, magkakaroon ng sports fest at cultural fest. Ang kabataan at ang aking mga kalalakihan at ang buong kabarangay ko. Alam mo, nang naglalaro pa ako ng badminton, actually, yung ilan sa pinakamalalakas na kalaban ko, taga Bulacan. Talaga? So magaling pala sa badminton ang taga Bulacan. Marahil hindi lang sa badminton. Magaling kami sa lahat ng bagay. Ayan na. No? Nagyayabang na ako. Kaya na, no? Renan. I feel very inspired today kasi Alright. parang nakikita ko talaga yung passion and yung talagang drive for Yes. service. And actually, alam mo, isa dun sa mga motive sa mga binanggit, no, ni Renan ay yung idea ng pantay-pantay, no? Parang very consistent, no, na gusto niya ng pantay-pantay na pagtrato, pantay-pantay na distribution. Does this come, Renan, sa siguro mas malalim na paglaban mo rin para sa gender equality? Well, sinasabi ko kasi, tinanggap ako ng tao. Nilukluk ako ng tao at ng Diyos. Tinanggap ko ang sarili ko, tinanggap ako ng pantay-pantay ng lahat ng tao. Dapat ito rin ang ibalik ko sa kanila. Pantay-pantay. Walang lalaki, walang babae, walang mayaman, walang mahirap, walang maitim, walang maputi. Walang anuman sa kasarian. Kinakailangan tayo, nilikha tayo dito ng pantay-pantay, magtatapos tayo ng pantay-pantay. Alright. And Renan, siguro idadagdag ko na lang din. Bit mo kanina, isa dun sa mga gusto mong isulong ay yung sa edukasyon. No, isa dun sa mga naging mainit, no, na issue so far ay tungkol sa sex education. No? What do you think of this? Tingin mo ba makakatulong ito? Sa konserbatibong kaisipan, sapagkat nakulong tayo sa isang kultura, no, ang medyo hindi kagad tanggap. Pero kinakailangan kasi tayo sumabay nga
Sa patuloy na pagbabago at pag-inog ng modernong panahon at ng teknolohiya, kinakailangan may kaalaman na tama. Ngunit hindi dapat nating ilagay sa ating mga katauhan na maging responsable pa rin Right. tayo. No? Kinakailangan nandoon pagiging ang tunay na takot sa Diyos, yung pagmamahal mo at pagiging responsableng mamamayan, responsableng magulang, responsableng babae at lalaki. No? Dahil isipin natin yung mas malalim na epekto nito. Kaya ako, sumasang-ayon din man ako sa sex education, ngunit kinakailangan kalakip pa dito ng pagiging responsableng mamamayan. So parang sex education na hindi lumalaban dito sa simbahan, pero parang sabay yung pagbibigay kaalaman. Responsible, no? Yes, of Responsible course. parenthood, no? Na yun din naman talaga, no? Yung pakay Important. din sex education ko sakali. So siguro Renan, baka kung maaari bigyan mo pa kami ng ilang mga huling mensahe, no? Para sa ating mga tagapanood. Siguro bilang reflection mo na rin, no? Sa iyong pagkapanalo bilang first openly gay, no? Na chairperson ng barangay dito sa Bukawe, Bulacan. Unang-una po ay taus-puso ang aking pasasalamat sa aking mga kabarangay at sa mga tao na naniwala sa akin sapagkat tiningnan nila akong kapantay nila. Na binuwag na natin ang pader ng paksyon at diskriminasyon. Yun ang unang-una kong sinasabi. Ngayon po, maasahan ko na hindi ko kayo bibiguin. Tayo po ay magtatrabaho, magbibigay ng serbisyo, mag-iisip, magpaplano, at ang pinakamahalaga, JC Carla, ay yung implementasyon. Bigyan niyo po ako ng sapat na panahon, yung 3 taon na aking termino, marahil mararamdaman nila sa mga darating na araw, sa aking first 100 days, sa aking first 1 year, and the next years, ay yung pag-unlad. Yung masasabi na muli namin na ipinagmamalaki namin kami mga taga-Taal. Sapagkat sa dibdib at puso, ang tatak-Taal bit-bit namin saan man kami pumunta. Kaya sa buong Pilipinas, sa mga karatig bayang kasama namin, bisitahin niyo po ang Barangay Taal sa mga darating na araw, sapagkat ngayong araw na ito, hindi ko bit-bit ang aking pangalan lamang na Renan Eusebio. Ang bit-bit ko rito ay ang pagiging isang taga-Taal. Maraming salamat po. God bless everyone. God bless the Philippines. Okay, Thank you so maraming much, salamat po. Renan Eusebio. Yan ho ang ating barangay chairman ng Barangay Taal, Bukawe, Bulacan.